Assalamualaikum. So ang video natin ngayon ay patungkol sa reaction natin dahil may nagtag sa atin paulit-ulit at sobrang daming mention sa atin. So ayan yung mention sa atin. Maraming tinag at mention pero isa tayo dito sa mga na-mention. Sabi niya, mga ustad na Salafi Wahabi na malalaki ang kalaman sa Islam na walang ginawa kundi manira kila Mufti Menk at sa mga Asyaira. Ito dapat ang maisama sa mga post nyo. Bakit puro anti-maulid lang ang kaya niyong batikusin? Mga super bias kayo, mga literal na one-sided only, mga tangangkob. So sinamahan pa ng Maranao dialect. Ang nanaing niya ay bakit daw pagdating sa Maulidun Nabi at sa kay Mufti Menk ay puro atake daw ang mga ulama. Tapos nung pagdating ng Saudi National Day ay walang imik yung mga ulama. So bakit nga ba? So narito nga pala yung video na minention sa atin. So eto, panoorin natin. Welcome to Saudi Arabia. Oh my goodness. Guys, we take things to another level here. This is amazing. This is amazing. TikTok guy. Hala. Look at this, guys. This is the place to be. Ahlan wa sahlan, yalla. So yun ang video na kung saan itinag sa atin o na-mention tayo. So hindi nga kaaya-aya dahil sa lugar mismo kung saan namuhay ang mahal na propeta Muhammad, namuhay din ang mga sahaba, ay ngayon ay ginagawa na yung mga karumal-dumal na gawain doon. So unang-una po dyan nakasagutan. Lagi po nating tandaan na walang ni isa sa mga ulama ng Saudi. Kung meron man ay subhanallah wal'iyadhu billah, naway patawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpahintulot dyan sa Saudi National Day. Ni isa sa mga ulama ay walang nag-utos dito, walang nagpahintulot dito, walang nagfatwa na pwede itong gawin. Pangalawa, lagi nating tandaan na dalawa lang ang ipinahintulot na pagsasaya o pagsiselebrate sa atin bilang mga Muslim. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli qawmin 'id wa 'iduna hadha. Sabi niya, ang lahat ng nasyon ay mayroong kani-kanilang mga selebrasyon, mayroong kani-kanilang mga kapistahan. At tayong mga Muslim, mayroon lamang tayong dalawang kapistahan, Eidul Fitr at Eidul Adha. Yan lang yung pwedeng makipagsaya ang mga Muslim na kung saan walang halong haram, walang halong music, walang halong disco. So yan lang yung dalawang dapat nating ipag-celebrate ng mga kamusliman ay yung Ramadan at yung Dhul Hijjah. So sa mga Eid na yan pwede tayo magsaya na walang halong haram. Hindi kasama dyan yung Maulidun Nabi, hindi kasama dyan yung National Day ng Saudi. Malinaw na ito ay wala sa katuruan ng mga ulama. At lalong-lalong napakalinaw na ang Maulidun Nabi ay hindi kasama sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo yun, sa dinami-dami ng hadith, sa dinami-dami ng talata sa Quran, bakit hindi man lamang nabanggit ng Allah at nabanggit ng mahal na propeta Muhammad yung pag-celebrate sa kapanganakan niya, samantalang dapat sana nung sinabi niya na ang lahat ng nasyon ay may sari-sariling selebrasyon at tayong mga kamusliman, bakit hindi sinama ni propeta Muhammad yung araw ng kapanganakan niya? Iniisip ba natin na nakalimutan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin yun? Di kaya nakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ilagay sa Quran yung pag-celebrate sa kapanganakan ng mahal na propeta Muhammad? Napakalaking kamalian pag ganun ang naisip natin. Napakalaking kamalian. Dapat sana nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling kapahayagan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa last sermon ng mahal na propeta Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. So di ba doon magtatapos na yung lahat ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So di ba kung yun na yung katapusan, yun ang panghuli na darating kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bakit hindi, kung tunay na kasama sa pagsamba at tunay na mabuti ang pagse-celebrate
sa kapanganakan ni Propeta Muhammad, bakit hindi yun isinama ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi hinabilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? At bakit hindi hinabilin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga hadith, sa kanyang mga sunnah? Di ba nakakapagdaka samantalang ang Islam ay kinumpleto na, pero hindi mo matatagpuan yung dalil sa pagse-celebrate sa kapanganakan, sa birthday ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patunay na bid'a ang ginagawang pagse-celebrate dyan. Subhanallah. Bilang kasagutan sa mga nagtatanong kung bakit hindi pumuputak yung mga ulama natin dito sa Pilipinas patungkol sa Saudi National Day, ay hindi yan obligasyon ng mga ulama natin dito sa Pilipinas. Maling-mali na isipin mo na obligasyon yan ng mga ulama dito sa Pilipinas, samantalang meron namang sandamakmak at mas mga matatalino, mas hinahangaan ng mga ulama doon sa Saudi. So hindi obligasyon ng mga ulama yan dito sa Pilipinas na magputak-putak sila doon sa Saudi National Day, sapagkat hindi naman sila sa Saudi. Buti kung nasa Saudi sila, pwede silang pumutak doon. Ang may obligasyon dyan ay yung mga ulama doon sa Saudi. Kaya wala kayong makikita na pumuputak na ulama dito patungkol sa Saudi National. Kung meron man, ay bilang paalala lang na ito ay hindi ayon, hindi kasama sa selebrasyon na ipinahintulot sa relihiyon natin. Patungkol naman sa Maulidun Nabi, nakita ba kayong post na kayong taga dyan sa Saudi Arabia na mula dito sa Pilipinas na ulama na nagsasabi kayo dyan sa mga taga Saudi Arabia, huwag kayong magmaulid. Kayo dyan sa Egypt, huwag kayong magmaulid. Kayo dyan sa Indonesia, huwag kayong magmaulid. May nakita ba kayong ulama na ganun dito sa Pilipinas? Wala. Dito lang sila nagpapaalala sa Pilipinas kasi yun yung obligasyon nila. Kung saan silang bansa, yun lang yung obligasyon nila. Hindi na nila obligasyon yung nandun sa ibang karatig bansa. Tsaka kahit pumutak-putak ka dito, isa kang Pilipino, maintindihan ba ng mga Arabo yung salita mo? Wala, hindi nila maintindihan. Kaya ang dapat lang na magputak-putak sa National Day, Saudi National Day, ay yung mga ulama nila dun sa Saudi Arabia. Wala nang obligasyon yung mga ulama dito sa Pilipinas. Ang tanging sa kanila lang dito magpaalala patungkol sa gawain na yan na yun ay hindi sinasang-ayunan ng relihiyong Islam. So lagi po nating tandaan na ang mga ulama ay wala silang kakayanan kundi magbigay lang ng paalala, mga payo. So ang tunay na nasusunod dyan ay yung hari. Yung hari dyan sa Saudi. So, kung gugustuhin yan na matupad yan, wala magagawang ulama kahit anong gawin nila. Kahit magsabi sila ng ito ay bid'a, ito ay hindi marapat gawin, ito ay haram. So, kung nanaisin ng hari na gawin yun, wala silang magagawa. Wala silang magagawa. So, hanggang dito na lang. Nawa ay malinaw ang kasagutan natin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullah. محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس.